Sa bawat sulok ng puso, may tinatagong alaala. May ilang masaya, may ilang masakit, at may ilan na kahit pilit kalimutan ay paulit-ulit pa ring bumabalik. Sa programang ito, hindi lang natin binibigyang buhay ang mga kwento, kundi isinusulat natin ito sa hangin, isinasaboy sa bawat bulong ng alaala. Ito po ang Alaala sa Himpapawid, ang programang inyong sinusubaybayan tuwing gabi. Dito, ating pinakikinggan ang mga kwentong ipinadala ng ating mga tagapakinig, mga kwentong isinulat hindi sa papel, kundi sa puso. Ngayong gabi, isang liham ang aming natanggap mula sa isang anak, si Liza, isang panganay na kailanmay hindi bumitaw sa kanyang ina, kahit ang alaala ng ina ay isa-isa nang nawawala. Isang kwentong tungkol sa pagmamahal, sakripisyo at sa mga larawang nagsisilbing paalala na kahit ang gunita ay maglaho, ang puso ay hindi kailanman nakakalimot. Narito po ang isang kwentong pinamagatang Larawan sa Dingding. Magandang gabi sa iyo, DJ Ira, at sa mga tagapakinig ng iyong programa. Ako si Liza, 28 taong gulang, isang call center agent. Lumaki akong puno ng pagmamahal mula sa aking ina. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang ina kong matibay at masiyahin ay unti-unting naging estranghero sa amin. Hindi ko po alam kung saan ako huhugot ng lakas, kundi sa mga larawan sa aming dingding. Mga larawan ng kahapon na unti-unting kinakain ng sakit. Sana, sa pagbabahagi ko ng aking kwento, ay maipadama ko rin sa iba na sa bawat paglimot, may alaalang kumakapit. Ana, pakitingnan mo nga si Mama, baka nasa banyo na naman at hinahalukay ang lumang planggana. Ate, kanina tinawag niya akong Inday. Alaga nating aso noon. Hindi na talaga niya tayo naaalala. Oo, pero kahit limutin niya tayo sa isip, wag lang sa puso. Sino itong babae sa larawan? Ang ganda niya. Ako po yan, Ma. Si Lisa, panganay niyong anak. Anak? May anak ako? Alam mo ba yung pakiramdam na nasa harap ka ng taong mahal mo, pero para sa kanya isa kang estranghero? Paulit-ulit ko mang ipaalala kung sino ako, tila ba mas malinaw sa kanya ang nakaraan kaysa sa kasalukuyan. Pero araw-araw kumakapit ako, hindi sa alaala niya, kundi sa pagmamahal na hindi kayang burahin ng kahit anong karamdaman. May mga araw na tahimik lang siya, nakaupo sa sulok, nakatitig sa kawalan. Pero kahit walang sigaw, ramdam ko ang bagyong namumuo. Ang mata ni Mama parang tumitingin sa malayo, hindi sa amin, kundi sa isang panahong wala na. At sa mga panahong ganito, kabado kaming humihinga. Ate, si Mama, tingnan mo. Ma, ano po yung nahanap niyo dyan? Yung itim na sapatos. Susunduin ko si Lolo. Sabi niya, sabay daw kaming kakain ng pansit. Ma, wala na po si Lolo. Matagal na po siyang sumakabilang buhay. Bakit mo sinasabi yan? Anong sinasabi mo? Sino ka ba? Ako po ito, Ma, si Lisa, ang anak niyo. Sa sandaling iyon, parang may pumutol sa pagitan namin. Paano mo ipipilit sa isang taong naglalakad sa dilim na hawak mo ang liwanag? Kung siya mismo ayaw nang tumingin sa iyo bilang anak. At doon ko naramdaman, hindi lang siya nawawala. Unti-unti, kami na rin ang nililimot ng kanyang mundo. May mga gabi na parang hindi na kami nasa bahay, kundi nasa gitna ng bagyo. Ang dating tahimik na gabi ay binabasag ng sigaw, ng takot,
ng pagkahibang. Gabi-gabi, parang sinusubok ang hangganan ng aming pasensya at pag-unawa. Nasaan ang anak ko? Ilabas niyo ako rito. Hindi ako baliw. Ayaw ako rito. Ma, ako po ito, si Lisa, anak nyo. Hindi po ito ospital, ma. Nasa bahay po tayo. Hindi kita kilala. Layuan mo ako. Ilabas mo ako rito. Ibalik mo ako sa nanay ko. Sa bawat sigaw niya nang hindi kita kilala, parang may kutsilyong dumadaan sa dibdib ko. At sa bawat yakap ko, umaasa akong kahit sandali, maalala niya kung sino ako, kung sino kami sa kanya. Ate, naisip mo ba minsan, nadali na lang siya sa center? Baka doon, mas mamaalagaan siya. May nurse, may gamot, at may magbabantay niya 24/7. Oo, Ana. Naisip ko yun gabi-gabi pero tuwing tinitignan ko yung mga litratong ito, tuwing nakikita ko yung mga mata ni Mama sa mga litrato, nakikita ko minsan mahal na mahal niya tayo at natatakot ako na baka pag dinala natin siya sa center o ospital, tuluyan na tayong mawala sa puso niya. Ang pag-aalaga ay hindi laging madali. Pero kung ang tanging paraan para maalala niya kami ay ang manatili kami sa paligid niya, kahit mahirap, kakayanin. Lisa, ako to si Tessa, kaibigan ng mama mo noon. Nakita ko ang litrato niyong mag-ina sa Facebook. Hindi ko mapigilang mapadaan. Kayo po pala yan. Ma, may bisita po kayo sa Tessa. Kaibigan niyo raw po. Tessa, ikaw ba yan? Aba, halika. May bago akong recipe. Gusto mo bang tikman? Mercy, naaalala mo pa ba ako? Ako si Tessa, kaibigan mong mahilig magluto ng bibingka. Tessa? Anong Tessa? Sa isang saglit, may ningning sa mata ni Mama. Pero gaya ng apoy sa kandila, mabilis din iyong nawala. Ang alaalay dumaan at muling nawala sa kawalan. Ilang linggo ang lumipas at si Mama lalong nanahimik. Hindi na siya bumabangon, hindi na siya nagsasalita at hindi na siya lumalaban. Ate, baka ito na yung huli. Baka ayaw na niya. Baka pagod na rin si Mama. Kung pagod na siya, tatanggapin ko pero sa huling sandali niya gusto ko tayong huling mukha na makita niya. Hindi ang mga pader sa ospital, hindi ang ekstrangherong doktor kundi tayo, ang pamilya niya. Liza? Ana? Ma, naalala niyo po kami? Kami to. Nandito kami, hindi kami mawawala. Pasensya na kung hindi ko kayo agad naaalala. Pero araw-araw, pinipilit kong hanapin kayo sa puso ko. Ma, kahit kailan, hindi kami nawala at kahit mawala ka, bit-bit ka namin habang buhay. Sa huling araw, si Mama ay pumanaw habang yakap ang larawan naming magkakapatid. Isang larawan ng pagkakabuo kahit unti-unting winasak ng panahon ng kanyang alaala. Sa dingding ng aming bahay, dinagdag ko ang huling larawan naming tatlo. Sa gitna ng lahat ng paglimot, iisa lang ang hindi kailanman nabura, ang pagmamahal. Ma, kahit minsan na hindi mo na ako maalala, hindi ko po kayo kakalimutan. Sa bawat larawan sa dingding, nandoon ang ngiti mo, ang haplos mo, ang alala nating tatlo. Salamat sa bawat sakripisyo, bawat halik, bawat yakap. Sa susunod na buhay, ako pa rin ang anak nyo at kayo pa rin ang mama ko. Hindi sa alaala natatapos ang pagmamahal.
kahit ang isip ay bumitiw, ang puso ay kumakapit hanggang dulo. At diyan nagwakas ang kwento ni Lisa at ng kanyang ina, isang kwento ng walang hanggang pagmamahal sa kabila ng unos ng sakit at paglimot. Sa bawat pagsubok na dumadating sa ating mga buhay, tandaan natin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso, sa pagtanggap, pag-unawa at walang sawang pag-aalaga sa mga taong mahal natin. Ang kwentong ito ay paalala na sa kabila ng pagkawala ng alaala, ang pagmamahal ay nananatiling buhay sa ating mga puso. Huwag nating kalimutan na sa bawat larawang nakasabit sa dingding ng ating mga bahay ay may mga kwento ng sakripisyo, pag-asa at pagtitiis na dapat nating pahalagahan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Alaala sa Himpapawid. Hanggang sa muli, manatili kayong matatag at alagaan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Ito ang inyong kasama sa gabi, DJ Ira. Nagpapaalam, magandang gabi at